Makikita sa video na ito ang pag-aresto ng mga operatiba ng CIDG sa isang live streamer na nagngangalan na si Vitaly Zdorovetsky. Ito ay dahil sa isang mission order sa Pasay City ganap na 12:10 PM, Miyerkules, April 2. Sa video, silipin natin, makikita na kinakausap siya ng dalawang opisyales kasama yung isang nagvi-video pa. Bakit ngayon siya hinuli dito sa Pilipinas? Di ba? Usually, pag mga foreigners, mahal na mahal ng mga Pilipino, di ba? Yung mga reaction video, talagang bentang-benta sa atin yan. Ibahin mo ang kwento nitong si Vitaly. Sa totoo lang po, ang dami kasi talaga nagko-comment sa akin ito or nag-send sa akin sa Instagram. At literal na alam yung nag-iinit yung tenga mo sa inis, naiinis talaga ako. Buisit na buisit. Yan ang honest na opinion ko po ha. Hindi lang ako, pero karamihan na yata ng mga tao, ng mga Pinoy netizens. Ito yung isa sa mga kalokohan niya. Panoorin natin. Hello, 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 paparazzi, you are besting twice on a paparazzi, 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 you are my queen, paparazzi. You're following us, bye. Give me this shit. Paparazzi. Paparazzi. Meron ding video na kagaya nito kung saan pinipilit niya parang pinapaalis niya yung isang nagmo-motorsiklo at nung hindi siya pinapayagan, sinakyan niya yung motor. Isa lang to sa napakarami ng mga kalukuhan na ginawa niya sa mga videos. Tingnan natin yung isa sa mga komento ng mga Pinoy netizens. Maganda kayo ha, kasi sobrang furious comments. Furious talaga. Gigil na gigil talaga. Sabi ng isang post, ginagawa nyo nang ang gatasan ng views and followers ang Pilipinas, binabastos nyo pa. This is a clear #racism. We urge the Philippine government to take legal action against Vitaly Zdorovetsky. Ayon sa kanya, to ha, and maraming Pilipino nagsishare nitong ganitong komentaryo. Ang ginawa daw ni Vitaly ay clearly disrespect sa mga Pilipino. Ang mga ito raw ay nag-cause ng public disturbances na nakaapekto sa traffic. Sabi niya, nakabangga pa raw si Vitaly sa kalsada. Ang dami niya talaga ginawa. At gusto pang takasan daw itong nasagasaan. This, ayon sa post, displays outright disregard for our country. Wala siyang pakialam. Sa totoo lang iniisip ko kung bakit niya ginagawa to. Lasing ba siya? Sabog ba siya? Mamaya, titingnan natin kung sino ba talaga tong lalaking to at bakit niya ginagawa yan. Siya at marami pang iba ay nananawagan sa mga politiko, sa gobyerno, na tumulong at bigyan ng aksyon at leksyon itong mga insidenteng ito na ginawa ni Vitaly. Hindi daw dapat tinotolerate ang ganitong klaseng behavior at dapat nga na mabigyan ng aksyon para siya ay maging accountable. Naniniwala ba kayo na dapat siyang parusahan dyan sa mga pinaggagawa niya yan? Ipapakita ko sa inyo ngayon yung video na para sa akin nakakagalit. Nakita ko to sa sa Twitter, sa X. The harassment. Sa isang video makikita na tumatawag ito ng madam-madam sa isang nakakatandang babae sa BGC. Sabi sa kanya, sorry? Kung saan sumagot ito na, I'm gonna fucking rob you. Nanakawang kita, hold upin kita. Which is honestly, sobrang ekis talaga. At matanda yung kausap mo. I'm gonna fucking rob you if you keep walking away. I want to give you money. No? Okay. No. Okay, because you got a COVID mask, you liberal fuck. Go get your vaccine. I was trying to give you money, but alright. Alam mo ha, ito lang yung masasabi ko. Sobrang swerte mo na sa BGC mo ginawa yan. Alam mo, gawin niya yan sa Tondo. Sa amin sa Caloocan. Malabon, ganyan. Tingnan natin talaga kung may angas pa siya. Feeling ko mabubugbog talaga to. Honest yan ha. Hindi papayag yung mga taga-ano niyan. Mga Kamanaba, Tondo. Nako, Diyos ko. Nagtuloy yung video na lumayo na sa kanya yung matanda pero inaasar niya pa rin. Nahabol niya.
Sa isang video naman, ito yung parang ano na talaga sa akin, ay X na talaga. Hindi naman sa hindi X yung kanina, pero ito yung talagang ay lantarang ng babastos na talaga. So pinagtripan niya doon sa video, nitong streamer na to, pinagtripan niya yung sombrero ng guard, tapos tumakbo siya. Hinablot niya, wala na lang nagawa yung guard. Tapos eto, tumuloy yung video, hindi ko alam if this is the same guard, pero may pumipigil na sa kanya. Tinatakpan-takpan na yung camera. Ang bait pa nga nila nun, sa totoo lang eh. Sabi niya, what are you gonna do? Niloloko niya pa ng hello. Dito talaga naiinis talaga ako. Paulit-ulit, kinantahan niya pa ng paparazzi ni Lady Gaga. Yes. No. What are you gonna do? Hello. Hold it. Hello. 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 Paparazzi. You are besting twice on a paparazzi. 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 You are my queen. Paparazzi. You're following us. Bye. Not allowed. Give me this shit. Paparazzi. Paparazzi. Alam mo yung malungkot dito? Kasi sa mga katarantaduhan niyang yan, may chance pa na masisanta yung security eh. Sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Pero makikita mo kasi na pinipigilan lang din nila yung mga sarili nila. Diba? Dahil hindi nila pinapatulan kasi baka naman pwedeng tumigil or mapakiusapan. Ayaw naman siguro din nilang ma-escalate, no? Alam naman na po natin, no, na pag gumagawa ng aksyon ng mga security guard, binabaligtad pa kadalasan dito sa atin. Inaaway pa o magdidemanda pa yung iba. Ay, siguro natatakot lang din sila. Pero sabi ko nga, dito mo gawin yan sa amin sa Caloocan. Mahahanap mo yung hinahanap mo. Tuloy natin ngayon yung kwento, ha? Dinire-diretso pa rin ito ang pang-aasar sa BGC. Pero mahihinto ito. The arrest of Vitaly. Sa isang statement ng Bureau of Immigration, sinabi nila na si Vitaly ay tagged bilang isang undesirable foreign national. Hindi ko alam kung ka-level ba nung persona non grata. Hindi ko alam kung same level sila, no? Pero matapos kumalat yung video niya, dito, nagsunod-sunod na yung mga complaints, online and official complaints laban sa kanya. Kumbaga nasa papel na yung mga complaints. Nagtulungan ang lokal na pamahalaan kasama ang Makati Police at CIDG. Siya ay nahuli daw sa Seaside Boulevard sa harap ng isang hotel sa Pasay. Ito ngayon yung sabi ng mga tao. Merong isang si Dana Sandoval. Nakita ko yung article na to. Nung nahuli daw siya, ay parang wala siyang pakialam talaga. Ayon sa kanya, walang ka-remorse. Kung makita nyo po yung picture sa ka-video, talagang nako. Doon sa picture po, very smug pa ang itsura niya sa mugshot niya. Ito yung mugshot. Nang iinis pa. Kumbaga, habang binabasahan pa raw ng Miranda rights, nagkikis-kis pa daw ito. Kumbaga, ine-enjoy pa raw niya yung atensyon na nakukuha niya doon sa kaguluhan na ginawa niya. Kupal. Marami sa atin, no? Miski ako hindi ko po talaga siya kilala. Sinearch nila itong si Vitaly online. Nalaman nila na gawain na raw pala ito ni Vitaly sa ibang bansa. So, ang swerte niya na hindi rin siya nabugbog doon, no? Hindi rin daw ito yung first time na nahuli pala siya. Nakulong na rin daw siya dahil sa disruptive activities na ginagawa niya dito rin sa Pilipinas. Ano ngayon yung mangyayari sa kanya? Tingnan natin. The case. Marami sa atin ang umaasa, miski ako, na sana ay maparusahan at magdusa ang bastos na foreigner na ito. Sabi nila, transfer daw ito sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nag-aantay daw ito ng deportation proceedings. Nung nabasa ko to, sabi ko, naku, madedeport lang. Sayang. Pero tignan natin. Sabi ni Dana Sandoval, na kung meron daw itong local case sa Pilipinas, aandar daw ito kasabay noong local case. Okay. Ibig sabihin, kung meron siyang local case, hindi po ako lawyer ha, paki-confirm na lang din po. Hindi ko alam if meron pong grounds yung mga ginawa niya para makulong siya ng matagal sa mga katarantaduhang ito. Pero sabi ni Dana Sandoval, na kung magkakaroon ng kaso, kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng kasong ito at mabilanggo bago ma-implement ang deportation. I say,
deserve. I say, then no, na sana lahat ng tao dun sa video ay isa-isa siyang patungan ng iba't ibang kaso para, inis talaga ako, para pagdusahan niya yung ginawa niya. Bastos kasi po talaga, di ba? Bastos sa bansa natin. Sobrang bastos po. Anyway, not the first time. Dahil sa laki ng isyong to na pag-alaman ng mga tao, meron na raw din palang inassault. Allegedly pa lang po, itong si Vitaly, na isang Filipino surfing instructor sa Boracay naman. Grabe! Kiniklaim nila na itong si Vitaly daw, ayaw sumunod sa rules and regulations sa Boracay. Mali po yun. Kasi, nakapag-surf na rin kami. Kailangan mo talaga sundin. Mamamatay ka pag di ka sumunod. Para sa'yo. Kaya hinihigpitan nila. Ngayon, aasarin mo. Ngayon, itong si Vitaly daw, hindi pa natapos yung kakupalan niya. Allegedly po ito ha. Sinabihan niya raw itong mga followers niya. Hindi ko po mahanap yung video na sirain yung surfing business. Pababain natin yung reviews. Iwanan nyo ng reviews online. Na pangit, 1 star, siguro parang ganon. Gago lang talaga. Pero may isa pang pinag-iinitan sa kwentong to. Hindi siya nakikita. Alam nyo kung sino? Yung cameraman. Sabi nila, ayun dito sa nabasa kong article, Pinoy daw pala yung cameraman. Kaya syempre magagalit yung mga kapwa mo Pilipino sa'yo. Pinaghahanap na raw ito ng tagig polis. Hindi ko lang alam kung meron din pong pwedeng ikaso sa kanya. Sinusubukan kong basahin yung mga articles. Pero one thing is sure na kung makikilala po siya, may inis yung mga kapwa mo Pilipino talaga. Kasi hinahayaan mo yung ganitong klase ng behavior sa mga kapwa mo Pilipino, di ba? Pero si Vitaly, noong araw mismo na nahuli siya, sabi ng mga kapulisan, nakakasuhan daw siya ng cybercrime, unjust vexation, at pagnanakaw. Hindi ko po alam kung ilang bilang yung mga yan kasi napakarami po yung mga videos. Talagang nakakompile ito online. Pero sana ay mahuli at magtagal siya dito sa munti niyang bakasyon sa Pilipinas. Deserve, diba? Comment deserve. Anyway, grabe yung mga tao. Ito yung realization ko dito. Yung mga tao na naghahabol ng kasikatan. Recently, nakikita natin na kung ano na ginagawa ng mga tao para lang sa views. Nasasaktan na nila yung sarili nila, na ang kulang na lang talaga magbenta sila ng kaluluwan nila sa demonyo para lang sumikat. On one hand, especially sa atin sa Pilipinas, medyo maaawa ka kasi wala talagang pera yung mga tao sa atin. Pero yung mga kagaya nito ni Vitaly, alam mo namang makakakain. Kung ano-ano ginagawa na alam mo makakasama sa ibang tao or sa sarili mo, 'di ba? Para lang sa pera at views. Kupal. Pero may tanong ako sa inyo na napakaganda. Mag-like, share, subscribe at notification bell kayo para sa 1,000 Gcash giveaway natin. At promote ko lang din po yung aking TikTok at ang aking Instagram. Ito na yung tanong ko sa inyo, sagutin nyo ha. Kung sa inyo nag-video ang kaibigan nating si Vitaly, ano ang gagawin mo sa kanya? Ano ang magiging reaction mo kung ikaw yung ginawa niya ng mga kalokohan na ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento.